Pag-uusapan po natin itong harap-harapan at tila pambabastos mismo ng isang opisyal dyan po sa Philippine Coast Guard, itong si PCG Commodore J. Tariela. At ang kanyang binabastos at wala hong paggalang ay kanyang harap-harapang binibira ito pong si VP Sara Duterte na may kinalaman po sa West Philippine Sea. Si VP Sara ay pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa, tapos isang komodor. Babastusin mo at ipopolitika. Pag-uusapan ho natin yan, mga kababayan, at mag-subscribe na po kayo at pindutin lang po yung buton dyan para yung notification bell para lagi kayong updated at malalaman nyo po kapag meron ho tayong mga bagong vlog dito po sa ating channel. Eto ho, grabe ho ito, mga kababayan, at sa ating gobyerno, 'di ba, ang pinakamataas na leader ay presidente, tapos pangalawa vice presidente. So sa sangay po ng ehekutibo 'yan, 'di ba? At yung mga miyembro ng gabinete at siyempre sa Armed Forces, yung Chief of Staff sa PNP, yung hepe ng PNP. So sa Coast Guard, yung Commanding General. So ito ho, mga kababayan, biro mo, isang PCG Commodore ay tila binabastos at ang sinasabi niya, parang gusto niya pong sagkaan. Ilan na ba nga natin? Mga mahigit sa 100 milyong Pilipino ay parang mas gusto niya na siya po ang magdidesisyon para po sa 2028 presidential elections. At sobra ho ang ginawa nitong kasipsipan. Dahil si Pangulong Marcos Jr. lang daw ho ang tanging presidente na talagang lumabang po dito po sa West Philippine Sea. At dahil tagumpay raw po yung kanyang mga ginagawang hakbang. Pero tanong ko lang ho, Commodore J. Tariela, may nabawi na ba tayo? Isa ho tayo sa mga claimants dyan po sa South China Sea. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa ho yan, hindi ho tayo lang. Eto, panoorin ho natin, mga kababayan, ito hong paliwanag ni PCG Commodore J. Tariela na siyang tumatayong spokesman sa issue po ng West Philippine Sea. At yung ating mga viewers, pakinggan nyo mabuti ang kanya binabanggit. Ngayon, ang masasabi ko under this administration, President Bongbong Marcos is really successful, no, in reaching out and making sure that all the Filipinos across the society at kung sino mang politiko ang sinuportahan mo ay tumitindig at naniniwala sa West Philippine Sea. And we just have to keep on doing this. Kung meron tayong 89% na awareness ngayon, I'm hoping na sa mga susunod na taon, kung tuloy-tuloy pa rin natin gagawin ito, lahat ng Pilipino, kahit taga Mindanao ka pa o Visayas, maiintindihan mo ang pinaglalaban natin. And then I would also like to relate this to the question, paano kung 2028 na, end of term na ni Pangulong Bongbong Marcos? How can we assure that our fight in the West Philippine Sea will continue? Ito ang dahilan kung bakit we need to reach out, to increase awareness more. Para siguraduhin natin ang Pangulo ng 2028 is not somebody who's going to set aside our fight in the West Philippine Sea at sasabihin uling walang kinalaman sa sikmura ng Pilipino ito at magkakagera at mga ngakong mag-jet ski. No? We have to make sure na ang mananalong presidente by 2028 is somebody who's going to pick up what President Bongbong Marcos has started. Itong Pangulo na ito ang patuloy na titindig at itutuloy ang laban natin pagdating sa issue ng West Philippines. Grabe yun, no? Ang yabang ho ni PCG Commodore J. Tariela at grabe rin yung kasipsipan sa Pangulo, no? Yun ho, no? Kasi yung kanyang sagkaan, yung karapatan ng bawat botante at gusto niya pong pangunahan hinggil sa iboboto ra po sa 2028. Napakalayo po ng ngayon po ay 2025 pa lamang. At maaga na pong namumulitika ito pong spokesperson ng PCG sa West Philippine Sea, si Commodore J. Tariela, mga kababayan. So narinig nyo naman ho yung kanyang binabanggit sa isang news forum na kung saan ay hindi raw dapat ang magiging susunod daw po na Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay titindig at ipagpapatuloy yung mga ginawa raw po ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Mga kababayan, at kanyang pinatutsadahan
ito pong kampo ng mga Duterte dahil sa lalo na raw po itong si VP Sara Duterte na tameme o tahimik dito po sa issue po ng West Philippine Sea. Mga kababayan. Pero ano ho ba ang, alam ba ang Vice Presidente, ano ba ang kanyang tungkulin at magagawa? Kaya niya bang utusan? Pwede niya bang utusan yung pamunuan ng AFP, PNP o Philippine Coast Guard, Philippine Navy patungkol dito sa West Philippine Sea? Hindi po eh. Ang Pangulo lang ho, ngayon kasi base po sa ating umiiral na batas, ang Pangulo, Commander-in-Chief, ang pwedeng magbaba ng utos, di po ba? Kung ako man kay VP Sara Duterte, mananahimik ako. Ba't ako sasawsaw dyan sa isyong yan sa West Philippine Sea? Ang Pangulo naman ang siyang nagbibigay ng giya at siya hong kumbaga sa lahat po ng mga foreign policy, siya po ang dapat na magbigay ho ng mga pahayag tungkol diyan, di po ba? So pero ang gusto siguro nito ni Commodore Tariela na itong si VP Sara Duterte parang makikipagkompetensya at mag-umepal na kung ano sasabihin ng Pangulo ganun din hindi po hindi po ganyan. Kasi mas minabuti ho ni VP Sara sa akin pananaw ho na wag po makialam kasi trabaho po ito ng Pangulo, mga kababayan. Pero mabigat ho yung binabanggit ni Commodore Tariela. Birin nyo, Vice Presidente. Pinaparinggan mo ng ganon. At ang sabi, parang lumilitaw na wala raw karapatan na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ito pong si VP Sara. At lalo't kung hindi naman daw susundan, yung yapak ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang estratehiya na may kinalaman dito po sa West Philippine Sea. So ito pong si Commodore Tariela, mga kababayan, ay siya nga po ay opisyal ng Philippine Coast Guard na may ranggong Grand Commodore at kasalukuyang nagsisilbing spokesperson sa PCG at na may kinalaman sa West Philippine Sea. So kung ikaw ay opisyal din ng gobyerno tapos pinipitik mo yung pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng bansa, ano tawag doon? Kayo ano tawag niyo rito kay Commodore J. Tariela? Mga kababayan. Kasi ako kung ako ay halimbawa mababang opisyal, kasi siya mababang opisyal biri mo, tapos sisitahin mo ang Vice Presidente. Hindi ko gagawin yun. Di po ba? Dahil sa yung kortesiya. At binoto ho yan ang 31 million Parang presidente rin ho yan, mga kababayan. At alam nyo, siyempre, kapag may nangyari sa presidente, siya magiging presidente. At sa plaka na lang, makita nyo yung mga plaka, di ba? Number 1 sa Pangulo, number 2 yung Vice Presidente. So, yun ho. Ako sa aking pananaw, mga kababayan, mukhang wala sa hulog. Itong binabanggit ni Commodore Tariela at masyadong maaga yung issue ng politika. Biruin nyo, nasa isip niya na yung 2028. Gusto niya hong parang sagkaan yung karapatan. At di ba, pinangungunahan mo kung anong gustong iboboto ng mga tao sa 2028. Pero base sa mga survey, mukhang malakas po si VP Sara Duterte. Bakit to? Pinagtutulungan na nga ngayon na patumbahin. Yun ho, siguro tumulong na rin ho itong si Commodore J. Tariela sa lumilitaw sa kanyang mga naging pahayag na ito. At ito pong si J. Tariela, mga kababayan, tignan lang ho natin yung kanyang ito pong si Commodore J. Tariela ay ito ho, naka-receive po ng Bachelor of Science from the Philippine Merchant Marine Academy at Master. Ito ho siya sa Philippine Merchant Marine Academy. Yun ho, mga kababayan. Pero ano ba nangyari? At sa Philippine Military Academy ata pumasok din ho ito. Meron ang binabanggit ho, mga kababayan, ay natanggal do ito sa PMA itong si Tariela. At ewan ko, di umano sinasabi, may mga issue sa kanya doon, yung sinasabi nga di umano ay cheating. Pero malayo na ho yan, mga kababayan. Ang pinakamaganda ho na pag-usapan ho natin, yung kanyang mga pahayag na bilang isang opisyal ng Philippine Coast Guard, wala kang karapatan na
makisawsaw sa issue po ng politika. Politika ho ito. Biro mo, binabanggit mo sa 2028 ay parang nagsasalita ho siya na isang politiko, na parang isang kongresista o senador, na kung saan ay kanyang binabanggit, no, na siyempre pwedeng pitikin yung mga kalaban sa politika para sa 2028. Yung mga kakandidato nga sa 2028, hindi ho nila direktang binabatikos si VP Sara Duterte. Dahil sa parang pangit ho na mga kalaban mo tapos sinisiraan mo na ngayon pa lang. So 3 taon pa ho mga kababayan at napakaaga pa para mamulitika. Paano ho yan, Commodore Tariela, kung sakasakali, no? Alam niyo naman ho, yung pagiging Pangulo ng bansa ay destiny rin yan, di ba? Kapalaran. Paano kung maging destiny ni VP Sara Duterte sa 2028, maging Pangulo ng bansa? Saan ka pupulutin? Saan ka pupulutin? Iahagis ka dyan sa West Philippine Sea. Papakain sa pating. Pero siguro, yung issue na yun, mga kababayan, ako ang tinitignan ko rito, yung pagrespeto ng isang opisyal. Kasi alam mo, isa kang Commodore ng Philippine Coast Guard. Dapat ay kinikilala mo yung mga opisyal ng gobyerno. Diba? Yung may kasamang respeto. Bagamat sabihin natin na yung iyong paniniwalang politikal ay halimbawa, ikaw ay anti-Duterte, okay po yan, at ikaw ay pro-BBM, kaya nga nakapwesto ka dyan, wala akong problema. Pero dapat hindi mo yan sinasabi sa publiko. O katulad dyan sa news forum na kung saan, binabanggit mo na sana sa 2028, dapat ang susunod na Pangulo ng bansa, hindi yung katulad yung pinaringgan niya, di ba yung issue po ng jet ski? Okay, dating Pangulo nga Duterte. So, alam naman natin, malakas na talagang kandidato ngayon para po sa 2028 ay ito pong si VP Sara Duterte. So, yun lang ho ang issue ko rito yung kanyang tila pambabastos sa isang vice presidente, pangalawa sa pinakamataas na leader, yun po ang issue ko. Lalo't siya po ay opisyal ng Philippine Coast Guard. May star pa ho rito sa balikat. No? Yan po ay hindi po nararapat sa isang opisyal ng gobyerno. Kasi sabihin natin, ayaw mo sa kanya. Pero wag mo na sabihin sa news forum. Pwede, alam mga kwento-kwentuhan niya, magbabarkada. Ayaw ko diyan kay VP Sara. Ayaw ko diyan sa mga Duterte. Okay, sa mga grupo niyo, kwentuhan. O sa mga pribadong group chat, okay po yan. Pero isa sa himpapawid mo, kasi opisyal ka. Di ba? Opisyal ka ng gobyerno, hindi po dapat. Yun lang po ang aking pananaw, di ba? At kasi kung ganyan, parang wala na ho. Mawala na sa isa kasi irespeto mo rin yung mga bumoto sa vice presidente. Halimbawa, yung iba naman na pro Duterte. Di po ba? Na kita mo may isang pulis merong isang pulis na patrolman, mga kababayan, di ba? PNP, na kung saan ay bumatiko sa Pangulo. Nasaan na ngayon? Tanggal ka agad Tanggal ka agad, mga kababayan, na nakasuhan pa, na parusahan. Pero itong si Commodore Tariela, binira niya ang vice presidente. Wala ho, kasi kumbaga nasa poder siya ng presidente. Yun ho. Kaya lang, parang pangit di po ba? Yan po isang kabastusan para po isang opisyal ng Philippine Coast Guard o iba pang ahensya ng gobyerno na bigla kang bibira sa vice presidente, pangalawa sa pinakamataas na leader ng ating bansa, at ito po yung issue po ng politika. Wag ho tayo mamulitika. At Commodore, matagal po, 2028, magtrabaho po muna tayo. At siyempre, siguro, ikaw, nandiyan ka pa sa pwesto, kailangan ba magretiro? Yun lang ho. At siguro kung talagang ikaw ay dismayado sa mga Duterte, wala na sila sa pwesto. Pag-igihin mo na lang kung ano ang binigay sa'yo na tungkulin ni Pangulong Marcos Jr. At totohanan na talagang interest po ng mga Pilipino ang mangibabaw sa pakikipaglaban natin dito po sa West Philippine Sea, mga kababayan. Dahil sa talaga namang higante yung kalaban dyan China at marami pa hong mga claimants. Mga kababayan, hindi basta-basta agad na mariresolba yung isyong yan, mga kababayan. Talagang masalimuot. Pero ako, ayoko nang tumuon dyan po sa issue po ng West Philippine Sea. Dito po sa ating channel, yung isyong ito ngayon, ang gusto ko lang ho na talagang pag-usapan natin mabuti, yung isang opisyal ng Coast Guard, Commodore,
bibirahin mo ang pangalawa sa pinakamataas na leader ng bansa, parang pangit po ito. At maaaring baka maging masamang ehemplo ka para sa mga kabataan. Okay, so yan po. Ulitin ko ho, subscribe na po ha, at huwag niyong kalimutan na i-share. Ito po ang ating YouTube channel para updated kayo dito po sa ating palatuntunan. Maraming salamat. Muli, ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.